Kagaya nyo, gusto nyo ng pagbabago, tama po ba? O palakpakan nyo yung sarili nyo. Ayun po ang bagong bayani, no, na magbabago dito sa Manila, no? Wala, ayun, hindi na po ako magsasalita ng mahaba, pero dahil nakita ko lang po kayo, no? Palabitin nyo ako pag nakita nyo ako sa daan, ha? Kasi palagi po ako umiikot, ano? Kagaya nyo, sumasakay din ako ng sidecar, nag-jeep ako, naglalakad ako, no? Para makita ko na nagiging problema, lalo na sa Tondo District 1, no? Okay ba? O, pag nakita nyo ako, ha? Tawagin nyo ako, ha? Pag tinawag ako ng Ate Rivera, siyempre tigil ako. Salamat po, no? Mabuhay po ang Tondo District 1, mabuhay po ang Manila. Palakpakan naman po tayo. Sige po, hindi na po makakabain. Salamat po sa pagtanggap na inyo na pagtanggap. Po sa ikaw ng distrito ng Maynila, si Ginawang Edwin Cayetano. Hey, good morning. Hello. Hello, parang galit ka. Hello. Hello. Hepet. Hey. Uy. Ano gusto ko? Sino mga taga-district ko dito? Ito. Ako, malapit. Okay ba sa inyo? Hindi po yun. Kasi tricycle sa baka kala nyo taga-tagig ako. Ako pa yung hihiti mo, taga-Port District. Kilala niyo mo ba ako hindi? Hindi ko bibigyan ng bahay. Joke lang yan. Yung mga taga-district po, mahal ko yan. 1, 2, 3, 4 hanggang 6. Kung may 7, magpapakawarin kami ng building. Okay ba sa inyo? Perfect? Uy, talaga gusto ko. So ngayon, ang ating pong mayora, si Mara Tabundong, ay siguro kilala nyo na. Sabi ng iba, hindi namin kilala yan eh. Paano naman yung makikilala kung di tumatakbo? Tama, mali? Oo. Lahat na tumatakbo, hindi kilala. Yun. Kaya sabi nila, kasi kaya kilala po sila artista eh. Artista rin po kami. Siyempre, yung edad ho namin, ay marami na ho kami karanasan. Hindi ho kami uupo sa City Hall nang wala kami karanasan. Halos ho lahat ng departamento ng gobyerno ay pinasok ko na rin. Kaya hindi na kami pwedeng paikutin. Hindi na kami pwedeng sabihin na ganito o ganyan. Ngayon, in short, natutuwa ako, nandito kayo lahat. Nakita ko ito mga magagandang lalaki sa 4. Kaya kung naman akong kalilimutan. Pag nakalimutan niyo ako, makakalimutan ko rin kayo. Ayan. Gusto ko yung tumatawa eh. Alam niyo kung bakit? Pag uwi niyo, lagi kayo nakakiti. Pag malungkot kayo, madali kayo mamatay. Okay ba yun? So in short, ako po ay nagpapakilala, hindi lang sa pangalan. Siguro, kung matitigil niyo, uy, Cayetano, di ba taga-Tagig yan? Di ba, hindi naman ako sa Tagig. Pero, siyempre, mahal ko ang taga Maynila. Kasi ang bahay ho namin dyan, ay bahay pa ng aking magulang. Ang bahay ho namin dyan, 1911, wala pa lahat yung bahay nyo. Tapos, hindi niyo kilala, Cayetano. Siguro, pag nagtayo kami ng mga building, sir, ako yung taga-4. Teka muna, kayo yata ay mga tricycle driver. Yun! Eto ngayon, pakinggan ninyo yung sasabihin ko. Walang kasablay-sablay. Pwede tayo magpirmahan dito sa harap dito. Maraming mayor na dumating sa Maynila. Pero, nakadinig po ba kayo ng, halimbawa, maglalagay po ako ng dispenser sa isang L. Ginawa ko na po sa Samarian. Ginawa ko na sa Leyte yan. Yun, yung mga gasoline station na malaki, gusto kong patayin. Ang ginawa ko po doon, yung tricycle, pwede ho kayong magkarga, mas mababa ho doon sa Big 4. Ano yung Big 4? Shell, Caltex, Petron, Flying Bee, alam ko ho yan. Dati po ako investigador, alam ko ano-anong
mga alam nila. Kaya ano po yan? Kaya natin kumuha ng murang gasolina. Papayag ba kayo? Pag-upo ni Mara bilang mayor sa City Hall, makakabili ang mga tricycle ng murang gasolina? Uy, mukha yatang mahina. Papayag ba kayo? Papayag ba kayo ng mayor na si Mara Tamundong? Yes, yes, dahil sa putuhan wala kayo. Yan. Pero ito talaga ito, nanggigigil na. Unahin mo kayo, bakit? Yung tanggi ng gasolina, dumuli ka. Hindi. Gagawa ho tayo, mula 1 hanggang 6. Okay ba sa inyo? Hep-hep! Hep-hep! Okay! Aba, talagang panglaban ko mga ito ha. So, aasahan namin kayo. Alam niyo kaya kayo nandito? Ang tawag doon, ang swerte pala namin. Napakaswerte pala kami. Ngayon na kami nakatinig dyan ng ganyan. At hindi ako papayag, ipilitin ko kasi sa peace and order, hahawakan ko yan. Ano sa mga tingin sa akin? Ang sama na tingin. Mukhang naman yung violation. Hindi ko yun. Galing ako ng highway patrol. Galing ako ng criminal investigation and detection group. Galing po ako ng NBI. Ang gagawin ko, lahat ng tricycle driver ay tuturuan ko ng self-defense. Pumuli kayo ng kriminal. Bipremyo. Papay ba kayo? Gusto nyo magkaroon ng combat? Ha? Gusto nyo? Ay baka naman ang gusto nyo? Para kasi natin yung barangay, ayoko na ang tricycle driver ay kalaban ng MPTV. Dapat yung MPTV nakampi yung tricycle. Tama ba ako? Agree pa kayo? Agree kayo na si Mara Tamundong ang ating mayor? Agree rin kayo na ang vice mayor ay si Remy Orellana? Yes kayo na yes ha? Nakapito tayo. Sanay ako dyan. Ano ba, nakatingin ako dito. Alam mo kung binubula ako dito. Tuloy ko sa akin. Kita mo kagandaan na lang sa akin. Marunong po ako tumingin sa tao. Pag ang tao, tumingin na kaganyan. Sa kabila yan. Tumingin ka sa akin. Ako po. Anong floor mo sa mo? Anong floor mo? First floor, kasi senior citizen. Ang mga senior citizen ay mahal na mahal ang ating susunod na mayor ng Maynila. Papayag ba kayo? Naiupo natin si Mara Tamundong? Yes! Mahina. Papayag ba kayo? Yes! Kung pumunta tayo sa City Hall, puno na kami. Anong gagawin nyo? Ganyan, ata hindi kayo? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag tayong pumayag na pabalik-balik. Sino ang tagabalik-balik dito? Isa ka lang. Balik-balik kayo. Ha? Isa kayo sa balik-balik. Ano? Dahil ko na rin sa mundo. Ha? Pag naglalakad ako, hindi ako kilala. Pero pag hinuli ko, sabi NBN tayo? Bakit nakabulong tayo? Kaya huwag niyong aksayahin ang boto sa darating na alam niyo na. Sino yung baboto niyo? Sino yung lulukok niyo? Kakaintindihan tayo. Alam niyo, kung bakit ako ganito magsalita, lecturer po ako sa FBI. Ang nire-lecture ako, abogado. Oh, sino kumukunan lo dito? Kita nyo, nagkaloko-loko kayo. Yun. Sinasabi natin, huwag natin aksayahin yung ating boto. Sapagkat hindi mo tayo boboto. Meron tayong iloloklok.
Tagalog yun ha. Ano yung sabi niluluklok? Ilalagay sa City Hall. Yan. Para kung may problema kayo, hindi rin kami papayag ng mga konsyal, ha? Kapag pumasok kayo, ako si Mayor. Hindi gano'n, baguhin na natin. Yung mga maliliit na problema nyo, sasaluhin na nitong kaharap nyo. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na yung tricycle driver pinag-iinitan ng MPTV. Kinakailangan yung MPTV nakampi ang tricycle. Okay yan. Diba? O kung gusto nyo, buwan nyo, mag-training tayo. Okay ba yan? So marami, okay kayo na okay. Yung pala, okay. So maraming salamat sa inyo at nakarating kayo dito. Tandaan nyo yung mukha ko. Kita mo ito, nababakla sa akin. Mga ganun eh. Bumibig ka eh. Walang bigayan. Isipan ng lahat ng mga nasa nakaupo na kailangan lang natin ayuda. Hindi po eh. Yun ho yung lagi lang nalagay sa ating kaisipan. Na tayo, pagpipila, parang utang na loob natin na tayo pumila. Tama po ba? Yun yung pakiramdam natin eh. Yun ho yung nakakalungkot. O, kanina pinag-usapan po natin yung good governance. Ang good governance po, pag ating po pinag-usapan, ating po binigyan ng malawak po ng malalaw, ang dulo po isa lang. Pag tinignan mo ang mamamayan, dapat po, pag siya po ay meron po pangangailangan medical, mabibigay ka agad sa kanya. Hindi niya kinakailangan pumila ng mahaba. Yun po yung good governance. Meron ba tayo ngayon sa Maynila? Yun yung sinasabi ko lang kayo. Kanina po, meron po akong tao. Ako po ay facilitator ng Pantawid Pamilya Pilipino po program for 12 years. Pantawid po. Ang ako po sa Maynila, sa District 4 ay 700 families na nag-start kami. O? 700 families, ako po nagpasimula. Facilitator po kami ng Pantawid. Alam po ninyo, yung tao po na yun, na pumunta sa akin kanina, sabi niya, Coach, umiyak siya. Sabi niya, Coach, sabi niya, kailangan po kasi ng tulong. Kasi yung asawa ko, hindi na umuwi sa amin. O hindi na pinauwi ng nanay ko dahil wala naman siya nagbibigay ng pera sa amin. Alam po ninyo, nakakaiyak. Yun po ba yung good governance na yung Manilenyo, isang Manilenyo naghahanap ng trabaho, gusto may trabaho, walang makuha ang trabaho? Nangangailangan ho eh. Yun ho yung nakakalungkot. Sa amin po, ito namin kinakailangan yung mga man. Ako, matagal na ako nag-service ko sa 4. O, hindi ako mayaman. Pero nakapagbibigay po ko ng tulong sa ordinaryong mamamayan ng Distrito 4. Bakit? Kasi gusto mo maglingkod eh. Pag gusto mo maglingkod, may parang ka makapaglingkod para sa kapwa mo. Hindi pinakailangan mayaman ka. Ang pinakailangan po, yung tao sa puso. Sabi nga nila, gusto nilang bumalik sa Maynila. Gusto nyo pa sa Maynila, ayusin daw nila Maynila. Ang tagal nyo na sa Maynila, ilang taon na. Ako'y pinaka pa sila na nakita ko. Oh, nakuha niyo po, si tatay, ilang taon na po kayo? Oh, isipin ninyo, sino nakita niyo yung taglilingkod? Sila? Oh, sila pa rin. Ano nangyari sa Maynila? Wala pa rin. Gusto mo balik sa Maynila? Ano nangyari sa Maynila? Wala pa rin. Kaya ang kinakailangan natin ay yung bagong maglilingkod sa Maynila. Yung walang bahid ko ng korupsyon. Alam po ninyo, nagpapahirap po sa ating korupsyon eh. Oh, korupsyon. Dapat po yung tulong may bigay sa atin, mapaglingkod sa atin. Pero ang ginagawa ko, ang binibigay nyo sa atin, tira-tira na lamang. Baba po ba yun, hindi? Yun mo ang mission, bakit ko ako, ordinaryong tao, tumakbo, para po may bigay yung bagay na dapat po sa Manilenyo. Yun mo ang dapat po natin makita. At kayo po, ordinaryong mamamayan ng bawat distrito ng Maynila ito, ang sabay ko ang mapangyarihan, sino ating inuluklok doon sa munisipyo, doon sa City Hall. Tayo po yun, hindi sila. Hindi po sila. Nagbigay ho sila ngayon. Anong binigay ho? Baka kayo matanggap na. Haniban. Kayo na ho kayo? Malapit na. Matawag na kayo. Hindi mo namin pinagkailangan ng haniban. Ang kailangan mo namin totoong trabaho para masuportahan yung aming pamilya. Yun mo ang totoo. Kayo po ang may kapangyarihan magluklok ng totoo maglilingkod. Kaya po ang ating po kayo, Maratamundo, yan po ang naisin niya. Yan ang naisin niya para sa Maynila. Yung totoong serbisyo para sa Manilenyo. Yung paglilingkod na hindi po magdadala ng may
pakinabang. Kasi maglilingkod pero nila ano pong pakinabang namin dyan? Yun muna tatanong ko eh. Alam po ninyo, may dalawang tao. Oh, pareho silang gumagawa ng bricks. Oh, mamili mo kayo, isang kayo dito. Gumagawa ng bricks. Sabi ng isa, sabi niya gano'n, lumapit ko sa mama sa dalawang gumagawa ng bricks. Sabi niya gano'n, ano bang ginagawa mo? Oh, sabi niya sa isa. Sabi ng mama, isa, ikaw mo parang nakakaloko. May nakaupo rito. May nakaupo. Meron. Sabi niya, pasensya ka na. Ito na yung isang tao. Nilapitan niya, sabi Sige, niya, tsaka na. sabi niya, ako ang ginagawa ko, gumagawa ako ng katedral. Anong ginagawa nila? Bricks. Yung isa, tingin niya, gumagawa lang siya talaga ng blocks o ng bricks. Pero yung isa, ang isip niya, gumagawa siya ng katedral. Bakit po? Yung kanyang ginagawang maliit na bagay ay para sa ikaw, sa pagpapatayo ng building. Bahagi siya nun ng pagtatayo nun. Hindi na siya gumagawa ng bricks, kundi siya'y bahagi ng isa pong katedral na itinatayo. Kaya po wala akong sa ginagawa eh. Nandun sa ating kaisipan. Oh, kayo po'y bahagi po. Oh, bahagi po kayo ng pagtatayo ng panibagong liderato para sa Maynila. Nakuha niyo po? Kayo po, tayo po may kapangyarihan. Nasa atin po. Ang may kinalaman po, ano pong laman nito? At anong laman ng puso? Totoo po bang maglilingkod para sa atin? Tandaan po natin, kaya po tayo narito, hindi po para dahil sa bagay na kung anong meron, kundi para sa ating po mga anak, para sa ating mga apo, yung magiging anak ng ating apo. O, kaya po tayo nandito. Ang eleksyon po, paglipas, akala po natin tapos na, hindi. Kapag nagkamali po tayo sa panahon ngayon at hindi po tayo nakaboto ng tama, kung sinong dapat iboto po natin, panibagong sakripisyo na naman po tayo. Kaya dapat maliwanag sa ating kaisipan, maliwanag sa ating gising tayo. O, gising tayo, ulirat po natin gising dapat. Na ang dapat nating iboto yung bago dahil alam po ninyo may totoo.